Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw ating ginugunita, pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo
hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Heso Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan ng iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinabalik tanawan ni Moises sa mga Israelita ang ginawang pagpapatnubay ng Panginoon sa kanila sa ilang maging ang pagpapakain at pagpapainom sa kanila upang patuloy na mabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay
ay siyang nagpapasmas. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya'y naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwag. Kay Jacob ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang pakikibahagi sa isang tinapay at kalis ay pakikibahagi rin sa katawan at dugo ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo ay isang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balak, itinuturo ni Jesus na ang pagkain sa kanyang laman at pag-inom sa kanyang dugo ang magbibigay ng buhay sa lahat. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon niya sa mga tao, ako ang pagkain na buhay na bumaba sa langit. Mabubuhay magpakailanman, sino mang kumain ito, at ang pagkain ibigay ko sa buhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano man ibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Upang tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan niyo, malibang kanin niyo ang laman ng tao at ibigay ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumi. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nanahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsubusin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain mong mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay pakailanman. Hindi ito katulad ng ilang ng inyong mga magulang sa ilang. Matay sila, bagamat kumain yaon. Mga minamay ko ang magalita nating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, nung araang linggo at pinagdiwang isa sa mga dakilang misteryo sa simbahan, Solemnity of the Most Holy Trinity. One God in three divine persons, Father, Son, and Holy Spirit. A week later, we celebrate today another great mystery para sa ating inang simbahan. We celebrate today dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Corpus et Sanguis Christi, body and blood of Christ. Pinaniniwalaan natin at ito mystery. By mere utterance of the word, Jesus' word, through the priest, yung tinapay at alak nagiging katawan at dugo ni Kristo. At ang kapistahang ito ay nagpapaalala sa lahat ng mga with reverence. Ito ay paalaala unang-una para sa mga maninimba na ang katawan ni Kristo ay tanggapin ng may paggalang. Kapag pipila sa komunyon, pakiusap naman po, ang tatanggapin ay hindi ayuda, hindi cash incentive, hindi sardinas, hindi gatas. Katawan ni Kristo. Pag nakapila, may paggalang. Hindi yung pag nakapila, kukurutin yung nasa harap, magkwekwentuhan. Oh. Walang paggalang. Pag nakapila, tawa ng tawa. Kapag nakapila, tatanggap ng katawan ni Kristo, linga ng linga, sino bang mga kakilala kong nandito? Walang paggalang. Bihira nga lang ako makakita ng tatanggap ng katawan ni Kristo, nagbabaw muna.
Di ba't ginagawa natin sa tabernakulo yun? Kapag pasok ng simbahan, nagbabaw kayo, nagje-genuflect, pero pag face to face na tayo sa katawan ni Kristo, wala. Yung iba nga, di pa alam kung kanan o kaliwa. Yung iba hindi alam kung ano yung sasagot. Katawan ni Kristo, thank you. Anong thank you? Ba't ka nagpapasalamat? Walang paggalang. And so this feast reminds us we receive the body of Christ with reverence. Kapag tinanggap ang katawan ni Kristo, isubo at kanin agad. Hindi patatagalin sa kamay, tapos dadalhin sa upuan. O kaya sa ibang mga tagapaglingkod, tatanggap ng katawan ni Kristo, tatapusin muna yung gawain. Tatapusin muna yung kanta bago isubo yung osya. Hindi. Pagkatanggap, kain. With reverence. At ito din ay paalaala para sa pari at para sa ating mga extraordinary ministers of Holy Communion na ang pagbibigay ng katawan ni Kristo meron ding paggalang. Hindi mechanical. Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan. Meron pa ba? Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Very mechanical. Walang paggalang. No reverence. And so this feast reminds us that through the consecratory words uttered by the priest, yung tinapay at alak nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Ibibigay ng may paggalang, tatanggapin ng may paggalang, sapagkat ito ay katawan ni Kristo. But you know, my dear brothers and sisters, the solemnity of Corpus et Sanguis Christi is more than a doctrine. It is also a relationship. That is why in our gospel today from St. John, Jesus reminds us, sino man ang tumanggap sa akin, I remain in Him, and you remain in me. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Yan ang relasyon na meron tayo sa Diyos. And one expression of this relationship is through care. Pag-aalaga. Diyan ipinapakita ng Diyos ang kanyang ugnayan sa atin sa pangangalaga. In our first reading today from the book of the Deuteronomy, ipinaalala sa mga Israelita kung paano silang iniligtas ng Panginoon. Sa Egypt, you were slaves. At kayo sa pamamagitan ni Moises ay nakadaan sa Red Sea, hinati yung dagat, nakadaan kayo at hindi na kayo alipin, kundi malaya. Because God cared. At sa ilang, nagreklamo kayo ay nagugutom. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng mana. Hindi nga nila alam yung ibig sabihin nun eh. Ano ba yung pinadala? Ang ibig sabihin ng mana ay what it is. Ano ba yan? Hanggang sa makita nila, tinapay pala yun. Nagpadala ang Diyos ng tinapay. At nung sila ay nauhaw, sa pamamagitan ng pag-strike ni Moises sa bato, umagos ang tubig. Gutom kayo at uhaw, I cared for you. I cared. Because I am a God who cares. May pakialam. In our gospel today from St. John, tahasan na sinabi ni Jesus, kung noon, mana, what it is, di nyo alam kung ano, ngayon tahasang sinabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit.
Huwag nyo nang tanungin what it is. Hindi na mana. Ang bumababa, ako mismo. At ba't ako bumaba? Because I care for you. I care for you. Ba't ako naghirap? Ba't ako nagpakasakit? Bakit ako namatay? Lahat yan para sa atin. Because I care for you. My dear brothers and sisters, yung pag-aalaga ng Diyos, sana lagi nating ramdam. God cares for us. Pero aaminin natin, maraming pagkakataon na papatanong tayo sa dami ng intindihin, sa dami ng problema, does God really cares? Ang dami kong sakit. Does God really cares? Ang dami kong utang. Does God really cares? Wala akong ginagawa, pero nanggagalaiti sila sa akin. Does God really cares? Kung kailan ako nag-serve, sa kadumami ang aking mga kagalit, does God really cares? Talaga bang may pakialam ang Diyos sa akin? At alam mo ninyo, bilang pari, minsan natatanong ko yan eh. Kahit na pari, kasi tinatanong ko, may pakialam ba ang Diyos sa akin? Kukwento ko sa inyo nung ako'y naka-assign sa seminaryo, katabi namin doon, ampunan. Ewan ko, napupunta kayo doon. Bethany, ampunan. At every Sunday, salit-salit kami mga pari sa seminaryo, nagmimisa kami doon. Tapos meron pang isang ampunan doon, Ephesus ang pangalan. Ampunan din yon. At sa tuwing magmimisa ako sa ampunan, at nakikita ko yung mga bata na iniwan na lang. Yung mga bata na parang hindi na kinalinga ng mga magulang. Meron nga doon mga bata, sabi nilang mga madre, iniwan na lang sa harap ng pinto nila, walang salita, basta iniwan. Napapaisip tuloy ako, may pakialam nga ba talaga ang Diyos? Tapos alam niyo, isang araw, nung natanong ko sa sarili ko, does God really cares? Tinitingnan ko yung mga bata, talaga bang may pakialam ang Diyos? Tapos pinagpatuloy ko yung misa. Tapos nag-consecration ako. Tapos binasa ko yung salita ni Jesus. Sabi ni Jesus, ito ang aking katawan para sa iyo. Ito ang aking dugo para sa iyo. Alam niyo, natauhan ako. Siguro sabi ng Panginoon, ninyo nagtatanong ka, may pakialam ako? Ano ba bang kulang? Katawan ko para sa iyo. Dugo para sa iyo. Lahat ibinigay ko na. Ano bang kulang? Magtatanong ka pa, may pakialam ako? Na totoo. Ano pa bang kulang? Ibinigay ng Diyos ang lahat. Kanyang katawan, kanyang dugo, for you. Because God cares for us, He cares for you. At bilang mga Eucharistic people, St. Paul, in our second reading today, challenges us, ang mga taong tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, kung ang Diyos ay may pakialam sa atin, ang tumatanggap ng katawan at dugo, may pakialam sa kanyang kapwa. Yan ang Eucharistic people. Sino mang tumatanggap ng katawan at dugo, may pakialam sa kanyang kapwa. Hindi pwedeng tumatanggap ng katawan at dugo, tapos walang pakialam. You know, bakit magulo ang mundo? Kasi wala tayong pakialam. Madami akong mga kakilala, sasabihin nila, paborito na ng linya, medyo may pagkamayabang.
Alam mo, Father, wala akong pakialam sa kanila. Very un-Eucharistic. Father, wala akong pakialam sa mga makikita ko at sasabihin nila. Very un-Eucharistic. Hindi yan parang tumatanggap ng katawan ni Kristo. Kasi ang tumatanggap ng katawan at dugo, may pakialam. Bakit madaming krimen? Kasi wala kang pakialam. Kahit mamatay yan, manakawan ko lang. Wala akong pakialam. Kahit maraming scammer, maloko ko lang sila. Makuhanan ko. Wala akong pakialam sa kanila. Kahit pang tuition pa ng anak nila yan, lolokohin ko sila. Wala akong pakialam. Bakit maraming naninira? Basta ako ang ma-promote, wag sila, wala akong pakialam sa buhay nila. Di ba? Bakit magulo? Kasi wala tayong pakialam. Corruption. Di ba din ang ugat ng corruption? Wala akong pakialam. Basta maganda ang bahay namin. Kahit bahain kayo, wala akong pakialam. Kahit wala kayong makain, basta kami maraming makakain, wala akong pakialam sa inyo. Kahit kayo walang matirahan, basta kami okay, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ba't ito ang ugat ng problema natin? Walang pakialam? Very un-Eucharistic. And so today, my dear brothers and sisters, as we celebrate the solemnity of Corpus et Sanguis Christi, we are reminded God cares for you. And as God cares for you, do not forget to take care of other people. The next time you ask yourself, does God really cares? Is caring worthwhile? If you ask those two questions, go to the Eucharist. The moment you find yourself asking those two questions, magsimba kayo. And here, in a little later, you will hear the answer. This is my body. This is my blood. My everything, my all, for you. I care. And so, I challenge you, care for others as well. That is to be a Eucharistic person. Amen. Tumayo po ang lahat. Ipapahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at maghukom sa nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin nating itugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo, upang ang pagsasalo-salo sa isang hapag ay magbunga ng pagbubuklod, pag-ibig at pagsisikap na maitatag ang lipunang walang katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga laikong lingkod ng liturhiya,
ang mga tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang, lektor, commentators, ashes, asherets, course, at altar server upang makapaglingkod sila ng may kapakumbabaan, pag-ibig at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sambayanang Kristiyano, upang mabuklod tayo ng banal na Eucharistia at maging bayang handang maglingkod at magpatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang silang tumanggap ng katawan ng Panginoon, ay magkamit ng dulot na buhay nito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sa katahimikan, nilapit natin sa Panginoon ating mga pangangailangan. Panginoong Yesus, Ikaw ang pagkaing ibinigay ng Ama sa kabubuhay ng sandaigdigan. Maibahagi ka nawa namin sa aming kapwang gutom at uhaw sa kabuluhan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan mo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos ng laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsalo-salo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Dito sa lupa, para lang sa langit.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang tinapay ng buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo ng pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pagkinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Meron lamang po tayong pabatid. Ang ating parokya ay magkakaroon ng kumpilang bayan. Ito po ay sa 11 ng Hulyo, Sabado, sa ganap na 9 ng umaga. Maaari pong magpatala ang mga bata na ang edad ay 12 taong gulang pataas. Sa mga nais magpatala ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya. Ito po ay libre na handog ng Commission on Family and Life at Couples for Christ ng ating parokya. Maraming salamat po. Iniimbitahan ko rin po kayo dahil po kapistahan ng Corpus et Sanguis Christi. Kung makakadaan ho kayo, meron po tayong adoration. Parang banal na oras ho, no? Pagtatanod. In preparation ho yan para sa prosesyon natin bukas. Meron po yan sa bisita ng Katmon hanggang alas 12 ng madaling araw. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,